Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-29 na linggo ng taon at napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Huwag tayong tumigil sa ating panalangin upang tayo makatanggap ng biyaya na nanggagaling sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, binigyan ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kalinhagang ito upang sila'y laging manalangin at huwag manghinawa. Sa isang lungsod ay may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at hindi nagpipitagan sa kaninumang tao. Sa lungsod din yun ay may isang balong babae na madalas lumapit sa kanya na ang sabi, "Gawaran mo ako ng katarungan laban sa aking kalaban." Matagal siyang hindi pinansin, ngunit sinabi rin niya sa kanyang sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos at hindi nagpipitagan sa kaninumang tao, igagawad ko ng katarungan sa balong ito, sapagkat ginagambala ako at baka sa kanyang makaparito ay pasakitin pa ang aking ulo." Kaya pinika ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng balakyot na hukom. Hindi ba may gagawad ng Diyos sa katarungan sa kanyang mga hinirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi, at patitiis ba niya sila? Sinasabi ko sa inyo na agad niyang igagawad sa kanilang katarungan, datapwat sa pagdating ng Anak ng Tao. Makatatagpo kaya siya ng gayong pananampalataya? Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makatatagpo. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Luke chapter 11, verse 9. Sa mga pananalitang ito ng ating Panginoon, ay lumalakas ang loob ng karamihan upang magpatuloy sa kanilang panalangin. Sapagkat ang ating Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa na tayo ay pakikinggan, na tayo ay pagbibigyan ng ating Panginoon. Noong 1937, si Antonio Tambur ng Naples, Italy ay nabulag dahil sa isang accident. Sabi sa kanya ng espesyalista, pagkatapos na siya ay suriin ng ilang ulit, walang pag-asa na ikaw ay makakapita ka. Si Antonio ay 50 years old. Siya ay may 8 anak. Kung kaya't determinado siyang gumaling. Kaya't ang ginawa niya sa loob ng 3 taon, araw-araw siyang nagsiserve sa misa. Ang ginawa niya, halos sinaulo niya lahat ang lugar ng simbahan yon, ng loob ng simbahan yon, ang altar na yon. Kaya kahit siya bulag, kaya niyang mag-serve sa misa. At sa lahat ng misa na kanyang pinagsisilbihan, tumatanggap siya ng komunyon, humihingi ng panalangin at awa na siya ay makakita muli. At isang araw nga, pagkatapos niyang mangamunyon, nakadama na siya ng sigla sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang katawan ay naroon yung sigla at nagbibigay sa kanya ng katuwaan. Kaya pagkatapos ng misa, siya ay umalis. Subalit nang papalabas na siya ng simbahan, unti-unting bumabalik yung kanyang paningin. At dahil dito, muli siyang bumalik, tumatakbo siyang bumalik doon sa altar at nagpasalamat
sa ating Panginoon. Sa banal na Ebanghelyo ngayon ay sinasabi ng ating Panginoon na tayo magpatuloy sa ating panalangin. Huwag tayong manghinawa o mapagod sa ating panalangin. Ang talinhaga ay napakaliwanag. Yung balakyot na hukom na yun, na hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi nagpipitagan sa kaninumang tao. Subalit dahil sa kapipilit ng balong babae, ay ipinagkaloob pa rin yung katarungan sa Kanya. Ibang-iba ang ating Panginoon at mas higit doon ang pwede niyang gawin. Ang pagkakaiba nila, yung hukom na yon ay ibinigay yung katarungan. Dahil ang sabi niya, baka patuloy siyang pumalito sa akin at pasakitin pa ang aking ulo. Samantalang ang ating Panginoon, siya lagi ay nananabik na tayo ay pumunta sa Kanya, na tayo manalangin sa Kanya, sapagkat alam niya na ito magiging daan ng ating communication, ng ating magandang relasyon sa Kanya. Kaya't nananabik siya at willing siyang ibigay ang hinihingi sa atin. Yun nga lamang, huwag nating bigyan siya ng limit o time limit. Kasi para sa atin ang gusto natin, agad-agad ibigay mo sa akin. Ngayon na ibigay mo sa akin. Sige na, ngayon na. Yun ang gusto natin. Huwag nating bibigyan ng limit ang ating Panginoon. Alam niya kung kailan ibibigay at alam niya kung anong ibibigay sa atin. Kung titingnan natin ang experience ni Saint Monica, nang hinihingi niya ang conversion ni San Agustin, ang tagal na ibinigay ito ng ating Panginoon. 25 years bago nagkaroon ng conversion si San Agustin. Ang daming hirap, ang daming panalangin ang ginawa ni Saint Monica bago niya nakamtan ang kanyang hinihingi sa ating Panginoon. Ang katotohanan, minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng ating panalangin, ito'y pinapakinggan ng ating Panginoon. At willing niyang ibigay yung nais natin. Ibigay kung ito ay makakabuti sa atin. Yun ang tunay na katotohanan. Yun nga lamang karamihan sa atin. Nagdududa tayo doon sa katotohanan yon. Kaya tayo tumitigil. Kung minsan ay nawawalan tayo ng paniniwala doon sa katotohanan na yon. Kaya tayo ay napapagod at tumitigil. At dahil dito, hindi natin nakakamtan yung hinihingi natin sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, anong mga kadahilanan kung bakit hindi natin nakakamtan yung ating ipinapanalangin? Una sa lahat, kulang tayo sa pananampalataya. Hindi ganap yung ating pananampalataya. Tayo tumatakbo lamang sa ating Panginoon kung ubos na o wala na tayong matakbuhan. Kung minsan siya na lamang ang last resort natin. At dahil dito, kulang yung ating pananampalataya sa Kanya. Nagbabakasakali na lamang tayo dahil wala na tayong makunan ng ating Panginoon ang magbibigay sa atin. Siya ang pinaka-back up natin. Kulang tayo sa pananampalataya. Hindi ganap yung ating pananampalataya. At dahil kulang yung ating pananampalataya, hindi natin nakakamtan yung ating hiningi sapagkat kung kulang tayo sa pananampalataya, kulang din tayo sa pagbibigay. Ang ating Panginoon kumisan upang makamtan natin ang biyayang hinihingi natin, may hinihingi rin sa atin ang ating Panginoon. Kung minsan ang hinihingi niya natin ay pagpapatawad sa kapwa upang tayo patawarin. Kung minsan ay may hinihingi sa atin mga bagay upang ibigay sa atin din ng ating Panginoon yung hinihingi sa atin. At dahil tayo ay nagdududa doon sa katotohanan yon at kulang tayo sa pananampalataya,
tayo ay masigit na sumasampalataya doon sa ating kapangyarihan, doon sa mga bagay na nasa atin. At dahil dito, yung pagbibigay sa atin ng biyaya ay nakukontrol natin. Nagkukulang tayo at nawawalan tayo ng pagbibigay na galing sa ating Panginoon. Ang ikatatlong dahilan, kung minsan ang gusto natin na masunod ay yung sa atin at hindi yung kalooban ng ating Ama, ng ating Panginoon. Kaya't ang ginagawa natin sa ating panalangin, dinidiktahan na natin ang ating Panginoon. Kung kailan siya magbibigay, kung ano ang ibibigay, at kung papaano ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil dito, ang gusto nating masunod ay yung sa ating kalooban at hindi yung ating Panginoon. Ang kalooban ng ating Panginoon. Makikita natin sa halimbawa ni Maria, nang sinabi niyang, kalooban mo ang dapat masunod. Ang ating Panginoon mismo, nang siya nananalangin sa kanyang Ama, ang sinasabi niya, kalooban mo, Ama, ang dapat masunod. At dahil sinunod nila kalooban ng Ama, lahat ng hinihingi nila ay nakamtan. Lahat ng kabutihan at biyaya ay nasa kanila. Ganito rin ang buhay ng mga santo, na ang sinunod nila ay yung kalooban ng Ama. Minamahal ko mga kapatid, tignan natin ang halimbawa ng mga anak. Yung mga anak na sumusunod lagi sa utos o kalooban ng kanilang mga magulang. At doon sa mga anak na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Sino binibigyan lagi ng mga magulang? Hindi ba't yung anak na laging sumusunod sa kanila ang nagkakamit lagi ng higit na biyaya na nanggagaling sa kanilang mga magulang? At ang panghuli kung bakit tayo hindi nakakamtan natin yung ating panalangin ay dahil nagkukulang tayo ng pasensya sa ating panalangin. Tignan natin ang halimbawa ng balong babaeng yon. Kahit hindi siya pagbigyan ng hukom, patuloy siyang humihingi ng katarungan. Siya ay namimilit na doon sa hukom. Ganun ang gusto natin ng ating Panginoon. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod, kundi magpatuloy tayo sa ating panalangin. Ang ating Panginoon ay magbibigay sa kanyang panahon, kaya dapat tayo magpatuloy sa ating panalangin. Minamahal ko mga kapatid, marami ng mga tao ngayon ang ayaw na nilang maghintay. Gusto nila yung instant sa lahat ng bagay, sa kanilang pagkain, sa kanilang trabaho. Gusto nila ay instant, walang delay. Yung makakamtan nilang kapalit sa kanilang ginagawa. At yun ay dadadala natin sa ating panalangin. Gusto natin sa ating pagdarasal ay instant, gayon na ay makamtan natin yung ating hinihingi. Minamahal ko mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon ay napapanahon sapagkat marami na ang tumigil sa kanilang panalangin. Marami na ang nawalan ng panahon sa panalangin. Sinasabi nila na sila ay punong-puno ng trabaho, abalang-abala sa mga gawain. Kaya't sila ay tumigil sa kanilang panalangin. At dahil dito, humina ang kanilang pananampalataya o yung iba ay nawala ng pananampalataya. Kaya nga sa banal na ebanghelyo ngayon sa huling bahagi ay sinasabi dito, sa pagdating kaya ng anak ng tao ay makatatagpo pa siya ng gayong pananampalataya. Minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito ay manalangin tayo. Sa patuloy nating pakikinig ng aral ng ating Panginoon. Sa patuloy natin na pakikiisa sa mga Santa Misa. Ipanalangin natin na tayo bigyan lagi ng lakas at inspirasyon sa ating panalangin upang ito ang magbigay ng daan na lumakas ang ating pananampalataya
upang tayo matagpuan ng ating Panginoon. Nakaaya-aya sa kanyang paningin, malakas sa ating pananampalataya, na sumasamba sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Inawang mga kapatid, sa ating pag-uwi galing simbahan, pagkatapos natin mapakinggan ang reflection na ito, sana ito magbigay sa atin ng lakas sa ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na panalangin upang ito maging daan na tayo ay laging sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon at tayo makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. At naway pagpalain ko yung mga kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.